Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal. Kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Tumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo muna ang lahat. Tayo po mga Pilipino, kilala po tayo na maawain. Kilala po tayo na madamayin, dumadamay tayo lagi. Very soft-hearted tayo, madali tayong maawa. Kilala tayo na nagmamalasakit sa kapwa. Ang tanong ko po, ano kabaliktaran ng pagmamalasakit? Ano kabaliktaran ng pagmamalasakit? Ang kabaliktaran po ng pagmamalasakit ay katahimikan.
Ang kabaliktaran po ng pagmamalasakit ay katahimikan. Kapag kailangan mo magsalita pero hindi ka nagsalita, yaan ay pagpapakita ng kawalan ng pagmamalasakit. Kapag meron dapat itama o ituro, pero pinili po natin na pumanig sa kung ano man ang komportable tayo o tayo ay ligtas, ayaw nating mailagay sa alanganin, ang tawag po doon ay kawalan ng pagmamalasakit. Ang ebanghelyo po ay tungkol kay Juan Bautista na ating patron dito sa Quiapo na pinugutan ng ulo. Una, bakit ba siya nabilanggo? Nabilanggo siya dahil nagsalita siya. Nagsalita siya na hindi tama na makisama si Herodes sa asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Si Juan Bautista, dahil nagmamalasakit siya kay Herodes, dahil si Herodes po, fan niya yun eh. Follower niya si Herodes. Kasi magaling magsalita si Juan Bautista. Humanga ang Haring Herodes. Pero dahil nagmamalasakit siya dun sa hari na mayroong katungkulan sa bayan, nagsalita siya. Pilit na itinatama o tinuturuan niya. Pero ito ay minasama ni Herodias. Kaya nung mabilanggo at nagkaroon nga ng pangako itong Haring Herodes, kung ano man ang hihingi ng anak niya, ang hiniling ni Herodias sa pamamagitan ng kanyang anak ay yung buhay ni Juan Bautista. Yung ulo ni Juan Bautista. Dahil sa pagmamalasakit ng Juan Bautista, siya ay nagsalita. Hindi niya piniling manahimik na lamang na kanyang makikita, matutunghayan at masasaksihan ang bagay na hindi mabuti. Nataliwas sa katuruan ng Diyos. Ito po ay araw-araw nating hinaharap. Ang ganitong uri ng kalagayan o sitwasyon, araw-araw nating hinaharap yan. Yung pong pagpili, magsasalita ba ako o hindi? Papaalahanan ko ba o hindi? Tuturuan ko ba o hindi? Ire-report ko ba o hindi? Yung pong tanong na iyan ay tanong ng magmamalasakit ba ako o hindi? Ang pananahimik po ay isang uri ng kasamaan kung ang nakasalalay ay ang kabutihan. Kapag pinili nating manahimik, ganong ang nakasalalay ay kabutihan. Kung pinili nating manahimik, kahit na alam natin ang kasamaan ay magpapatuloy, ang pananahimik or silence becomes evil. Nagiging masama. Noong 2020, meron pong isang nurse sa isang ospital na pagkatapos ng ilang mga pasyenteng pumasok doon sa ospital dahil sa COVID-19, nang makita niya yung kanyang mga kasamahang mga nurses at health workers sa ospital, ay nagkakaroon at nahahawa na, ay kanyang napagtanto, yun palang PPE na ginagamit sa ospital na iyon, ay mababa sa kalidad. Ibig sabihin, ang presyo, eto, pero ang kalidad, nasa ilalim, nasa baba. At ito ay malaking palaisipan sa kanya araw-araw. Kapag pumapasok siya, laging yun ang bumabagabag sa kanya. Magsasalita ba ako sa nakikita ko?
Nagkakasakit yung kanyang mga kasamahan dahil sa mababang kalidad ng PPE. Mababa sa presyo. Hanggang sa bandang huli, alam niya na pwede siyang mawalan ng trabaho. Alam niya na mapapasama siya sa mga boss, sa mga matataas. Pinili niyang magsalita. Pinili niyang magsalita. Hindi niya maatim na makita yung pangyayaring iyon na pandaraya. Laganap at maingay po ngayon yung nangyayari sa ating kapaligiran. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi milyon. Ang pinag-uusapan po natin, bilyon. May mga nagsasalita na, pero parang tila hindi ganun karami ang nagsasalita. Tayo pong mga Pilipino, oo, nagmamalasakit tayo, pero minsan nananahimik na lamang tayo. Pinag-uusapan ngayon ito, pero tandaan po natin, evil thrives in silence. Kung ayaw po natin mamana ito ng ating mga anak o mga susunod na mga henerasyon, yung ganitong uri ng pandaraya, ganid, kasakiman, kung ayaw po natin na ito ay mangyari pa sa mga susunod na dekada at henerasyon, kailangan na rin po nating magsalita. Let us not always stay on the safe place. We cannot always play safe kapag alam po natin natalamak na ang kasakiman sa ating kapaligiran. We have to speak. We speak against evil. Tandaan po natin yan. Magsasalita tayo laban sa kasamaan, magsasalita tayo para sa kabutihan, magsasalita tayo dahil sa ating dangal bilang tao. Kung hindi ka makapagsalita dahil laban sa kasamaan, alalahanin mo na lang, ikaw ay may dangal na anak ng Diyos. Isa kang tao. Kailangan mong panindigan ang pagiging anak ng Diyos mo. Anak ng Diyos ng katotohanan. Kung babalikan natin ang Panginoong Jesus, yan din ang kinaharap ng Panginoon. Maging sa harap ng mga tao na umaabuso sa mga maliliit na mga mahihirap, nagsalita ang ating Panginoong Jesus. Nagsalita siya na siya ang anak ng Diyos. Yun ay karangalan o dangal niya. Ngunit ito nga lang ang naging dahilan ng pagkakaaresto at pagkakamatay niya. Manalangin tayo. Magdasal tayo. Alam natin mahirap. Hindi madali. Hilingin natin sa Panginoon ng biyaya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, bigyan mo po ako ng tapang upang magsalita kapag ang katahimikan ang nangunguna at pumapatay sa katotohanan. Pikalooban mo po ako ng karunungan para malaman ko kung kailan ako magsasalita. Bigyan mo po ako ng tapang at malasakit upang ang aking kakayahang magsalita ay magdulot ng kabutihan at kalayaan, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aking kapwa.